Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Paggamit ng 2026 National Budget at mga prioridad na gastusin para sa 2027, tinalakay ng gabinete ng Administrasyong Marcos. Philippine National Police paiigtingin ng pakikipagtulungan sa Department of Education para matiyak ang seguridad sa mga paaralan. Pangulong Marcos, binigyang pugay ang mga marinong Pilipino kasabay ng pagdiriwang ng Day of the Seafarer 2026 ngayong araw. Ako po si John Dalistan para sa PNA Headlines. Tinalakay ng gabinete ng Administrasyong Marcos ang estado ng paggastos ng gobyerno sa 2026 National Budget, gayon din ang mga prioridad na programang pagkakagastusan sa 2027. Alinsunod ito sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking nagagamit ng mabuti ng gobyerno ang kaban ng bayan. Pinangunahan ni Executive Secretary Ralph Recto ang Whole of Government Budget Review Meeting nito lang Lunes. Sa pahayag ng Office of the Executive Secretary, sinabi ni Recto na kailangang bantayan ang paggamit sa 2026 budget at isa pinalang budget para sa 2027. Kinamusta niya ang pagpapatupad ng bawat ahensya sa kanilang budget at pinatiyak na agad na may papatupad ang mga prioridad na programa at proyekto para sa huling kalahati ng taon. Ipinasuri rin ni Recto ang implementasyon ng UFLIP o Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport. Iginit niyang kailangan na bigyang prioridad ang mga inisyatibong makatutulong sa mga nangangailangang sektor. Pinaplano ng Philippine National Police na paigtingin ang pakikipagtulungan nito sa Department of Education para patatagin ang seguridad at kaligtasan sa mga eskwelahan. Iminungkahi ito ng PNP kasunod ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City noong June 22 na ikinamatay ng 3 estudyante. Sa isang pahayag, sinabi ni PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. na layunin ng kapulisan na makuha ang tiwala at kumpiyansa ng mga estudyante sa kanilang kaligtasan. Tiniyak ni Nartates na handang makipagtulungan ang kapulisan sa mga eskwelahan sa kanilang mga aktibidad at rerespetuhin nila ang otoridad ng mga ito. Paalala rin anya ito na bahagi ng komunidad ang kapulisan at lagi silang handang tumulong. Dagdag ni Nartates, hindi lang nakatutulong sa pagsugpo ng krimen ang pinapaigting ng police visibility, kundi nagsisilbing tulay sa pagitan ng mga pulis at kabataan. Sa hiwalay na panayam, sinabi ni Army spokesperson Colonel Louis de Maala na suportado ng Philippine Army ang PNP sa tungkulin nitong pagpapanatili ng seguridad ng ayon sa kailangan ng batas. Binigyang pugay ni Pangulong Marcos ang katatagan at dedikasyon ng mga marinong Pilipino kasabay ng pagdiriwang ng Day of the Seafarer 2026 ngayong araw. Sa kanyang mensahe, kinilala ng Pangulo ang kanilang natatanging sakripisyo at husay sa bawat parte ng mundo na hindi lamang nagpapatakbo sa pandaigdigang kalakalan kundi nagdadala rin ng dangal sa buong bansa. Patuloy anyang ginagawa ng mga marinong Pilipino ang kanilang tungkulin sa kabila ng tumitinding pangamba sa seguridad at pabago-bagong lagay ng mahalagang rutang pandagat gaya ng mga nasa gitnang silangan. Nananatiling isa ang Pilipinas sa mga pangunahing bansa na pinagkukunan ng mga seafarers sa buong mundo kung saan ang mga marinong Pilipino ay naiulat na bumubuo sa halos 1/4 ng pandaigdigang seafaring workforce. May temang Carrying World Trade, Carrying the Risk. Ang Day of the Seafarer ay ginaganap kada ika-25 ng Hunyo kung saan kinikilala ang mahalagang kontribusyon ng mga marino sa international trade at global economy. At sa balitang pangkalakalan, nagsagawa ng training tungkol sa Climate Smart Rice Farming ang Department of Agrarian Reform kasama ang Central Bicol State University of Agriculture para sa mga Agrarian Reform Beneficiaries o ARB sa lalawigan ng Bicol. 28 miyembro ang sumailalim sa pagsasanay sa System of Rice Intensification o SRI, isang pamamaraan ng pagtatanim ng palay na nagbibigay ng mas mataas na ani gamit ang mas konting tubig, binhi at kemikal. Ginanap ang pagsasanay sa Pili Camarines Sur kung saan naglatag ng mga module sa panuntunan ng SRI, alternative wetting and drying, paggamit ng drone at iba pang climate resilient na pamamaraan. Lumahok din ang mga magsasaka sa mga actual demonstration at benchmarking na nagbibigay sa kanila ng aktual na karanasan sa paggamit ng mga pamamaraan sa kanilang sariling bukirin. Layunin ng mga inisyatiba na tulungan ng mga ARB na makasabay sa epekto ng climate change sa ilalim ng DAR Climate Resilient Farm Productivity and Support Project. Samantala, nagsimula ng magpamahagi ang lokal na pamahalaan ng Pagudpud, Ilocos Norte ng mga fertilizer o pataba
sa mga rice farmer bilang paghahanda sa panahon ng pagtatanim ngayong taon. Base sa Resolution Number 2026-117, ang mahigit 2,800 na sako ng pataba na nasa Banawag Warehouse na orihinal na pinahiram at dapat bayaran pagkatapos ng anihan ay ginawang agarang ayuda upang suportahan ng mga magsasakang naapektuhan ng oil price hike. Ayon kay Pagud Food Councilor Rahib Benemerito, umaasa sila na makatutulong ang mga ipinamigay na pataba upang maipagpatuloy ng mga magsasaka ang kanilang produksyon. Naglalaro ang presyo ng commercial fertilizer sa rehiyon mula sa 1,600 hanggang 2,700 pesos kada sako, depende sa pandaigdigang supply chain at dagdag presyo ng mga local distributor. Inaasahang mas marami pang magsasaka sa iba't ibang barangay ang makakatanggap ng mga pataba sa mga susunod na araw. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at informasyon, bisitahin lamang ang aming website, pna.gov.ph, o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si John Dalistan at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.